Kung gusto daw po natin magtagumpay, at isa po sa paraan para tayo magtagumpay sa mundong ito ay mayroon ka dapat pananampalataya. Pag-aaralan, ito po yung dakilang tagumpay ng bawat isa sa atin. Kailangan po sa isang tao ay magtagumpay po tayo sa hamon ng ating buhay. Sapagkat lahat ng tao ay dumaraan po sa pagsubok. Lahat ng tao nagkakaproblema. Lahat ng tao minsan ay nararanasang bumagsak, pero kailangan tumayo at kailangan po ay magtagumpay. Dahil sa taong nagtatagumpay, yan po talaga ay dumadaan sa matitinding pagsubok. Walang nagtagumpay na hindi sinubok. Pag nagtagumpay ang isang tao na wala pagsubok, yan po ay mahina sa labanan. Pero yung hasang-hasa sa labanan, nagtagumpay, mahirap po kalabanin yan. So sabi po sa aklat ng Awit, 9:8, talatang 1. Madali lang po ito at ito ay 3 puntos lamang. Psalms 98:1, Awit, 9:8, talatang 1. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. So kung gusto po natin magtagumpay sa ating buhay, isa po pala sa dapat nating gawin ay lagi nating awitan ang Panginoon. Kapag may problema, matuto po tayong umawit sa Diyos. Tingnan niyo po yung nung si Haring Saul po ay sinasaniban ng masamang espiritu. Pag inaawitan po ni David, lumalayas po yung demonyo. Ang nagbibigay po ng problema ay demonyo eh. Kaya kapag ang isang taong kasama mo ay nagbibigay sa'yo ng problema, may demonyo po doon sa katabi, pero hindi po siya demonyo. Huwag mo sabing demonyo ka. Hindi po demonyo yan. May bubulong-bulong na demonyo dyan. Pag awitan mo po yan ng awit para sa Panginoon, lalayas ang demonyo dyan. Opo. Subukan mo umawit ng pasasalamat sa Diyos kapag may mga problema. Pag ikaw ay punong-puno ng problema, may sakit ka, may karamdaman ka, umawit ka po ng awiting makalangit, yan po ay mawawala. Mawawala po yan. Bakit? Isa po pala sa ating paraan upang tayo ay magtagumpay, ay mag-alay tayo ng awitin sa Panginoon. Kaya kahit sintunado ka, umawit ka sa Diyos. Sa Diyos, wag sa tao, mayayamot sa'yo pag sintunado eh. Kasi pag tao, umawit ka, inawitan mo siya at sintunado, ay wag na po at baka mamroblema pa sa'yo yun. Oo. Baka takayin po sa puso sa galit sa'yo. At nakakita na ba kayo ng tao na kumakanta sa video okay, feeling magaling ang boses? Opo, meron akong barkada dating ganyan. Pag kumanta sa video okay, talaga naman ang feeling. Opo, akala niya siya Sir Inspirano eh. Pero ang totoo, doon sa nakikinig, ay talaga pong na-high blood na sa kanya. Hindi lang masabihan at barkada ay. Di po ba? Kailangan daw ay aawit tayo ng awiting papuri sa Diyos. Kaya pag nagagalit ka, umawit ka sa Panginoon. Mawawala po ang iyong galit. Pag may problema, umawit ka sa Diyos, mawawala ang iyong problema. Pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Tandaan po natin, magtatagumpay tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi po sa sarili nating kakayanan. Hindi po sa sarili nating talino, sa sarili nating galing. Iyan daw po ay dahil sa ating Panginoon. Sa sariling kabanalan po ng Diyos, pag tayo ay laging nasa Panginoon, magkakaroon po tayo ng tagumpay sa ating buhay. Kaya yung mga taong wala sa Diyos, malayo sa Panginoon, hindi po yan magtatagumpay. Maniwala po kayo. Sige, tagumpay sila kasi akala nila mayaman sila. May kotse silang maganda, may bahay, may kayamanan, nasa kanila ng halos lahat ng bagay. Hindi po yan ang dahilan na ikaw ay tagumpay.
tandaan niyo po, pag sinabing tagumpay, may happy ending po yan. Yung pag ikaw ay nawala na sa lupang ito at alam mong ikay mawawala na, may kasiyahan ka po sa iyong sarili. Bakit? Dahil alam mo kung saan ka pupunta. Ay kung ikaw nga may-ari ng kalahati ng Pilipinas, pag ikaw na may malapit ng mamatay, na problema ka na. Sinong magmamana? Anong mangyayari sa magmamana? Magagawan? Saan kaya ako pupunta? Laging may agam-agam. Ano po? So kahit wala ka pong kayamanang marami, kapag alam mo naman kung saan ka pupunta at ikaw ay nakasisiguro na ikaw ay may kaligtasan sa Panginoon, magkakaroon ka po ng masayang katapusan sa buhay na ito. Happy ending. So isa po yan sa paraan upang tayo ay magtagumpay at lagi nating tatandaan, hindi po tayo nagtatagumpay sa sarili nating kakayahan, ito ay galing sa Panginoon. Kaya ang umaalis sa Diyos, walang tagumpay. Pag umalis ang isang tao sa Panginoon, masalimuot po ang buhay. Opo, tandaan po natin yan. Wala pong tagumpay na naghihintay sa Kanya. Inuulit ko ang tagumpay, yung mayroon ka pong kasiyahan sa iyong sarili. Pangalawa, ang sabi sa unang Juan 5:4 po ay ganito. Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, kung gusto daw po natin magtagumpay, at isa po sa paraan para tayo magtagumpay sa mundong ito, ay mayroon ka dapat pananampalataya. So sa mga taong walang pananampalataya, hindi po yan magtatagumpay. Tandaan natin mga kapatid, kung gusto mo pong magtagumpay sa iyong buhay, magkaroon ka po ng pananampalataya sa Panginoon. Diba ang sabi ng Panginoon, kung tayo daw po ay magkakaroon ng pananampalataya, na sinlaki man lamang ng buto ng mustasa, kaya daw pong palipatin ang bundok sa dagat. Pag sinabi mo sa bundok, lipat sa dagat, lipat yan kung may pananampalataya ka. Ibig sabihin yung bundok ng problema, kapag may pananampalataya ka sa Diyos, aalis at aalis yan. Kung yan ay nasa sa iyo, gamitan mo ng pananampalataya. Bundok ng problema, sabi ng katutubo, ay umalis ka sa akin. O aalis po yan. Pag nakita ng Diyos na may pananampalataya ka. Espiritu ng kahirapan, laya sa akin. Sakit at karamdaman, layas sa akin sa pangalan ni Jesus. Lalayas po yan. Bakit? Dahil tayo ay magtatagumpay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Wala pong sinabing tayo magtatagumpay dahil ikaw ay matalino. Bakit maraming matalinong hindi naman nagtatagumpay Nagpapakamatay pa nga Di ba? Maraming mayaman, hindi nagtatagumpay. Mayaman, nagpapakamatay, may tagumpay bang nagpapakamatay? Diba? Ang tunay na tagumpay, tandaan po natin, may kasiyahan ang buhay at kontento sa kanyang buhay. Magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Dahil sa pamamagitan po nating pananampalataya, tayo ay magkakaroon ng tagumpay sa ating sarili. Pangatlo, sa unang Korinto 15:54, ganito. Unang Korinto 15:54. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok. Tama po ba? At ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Okay? So kapag tayo po ay namatay sa lupang ito, na yung ating nabubulok na katawan ay bumalik na sa labok, ganap na po ang tagumpay kung ikaw ay may pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon.
Ay paano kung wala ka sa Diyos, inabutan ka ng kamatayan? Yun ang malaking question. Yun pong malaking tanong. Pag ikaw ay namatay nang wala sa Panginoon, wala na pong pagkakataon upang ikaw pa ay magtagumpay. Tapos na po ang iyong pagkakataon na magkaroon ng tagumpay. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng tagumpay, habang may buhay, maglingkod sa Diyos. Maglingkod sa Panginoon. Kahit anong hirap, kahit anong sakit, kahit anong pagsubok, magtagumpay tayo. Dapat tayo ay maglingkod sa Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng tagumpay. Sapagkat lahat tayo ay aalis sa mundong ito. Ano po? Pero sikapin po natin na bago dumating ang panahong iyon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang kamatayan, walang pinipiling edad. Pero isa lang sisiguraduhin ko sa inyo, pinapahaba ng Diyos ang buhay ng kanyang mga anak. Sinabi niya po yan sa kanyang banal na kasulatan. At tayo, na may pananampalataya, naglilingkod sa Diyos, meron po tayong tagumpay. Kaya walang anak ng Diyos na hindi nagtatagumpay. Kaya salamat tayo sa Diyos, tayo po ay may kakampi, tayo ay may katulong sa ating buhay. Tayo tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos sa natapos po naming gawain. Salamat sa inyong biyaya at pag-iingat sa amin. Salamat Panginoon dahil nandiyan kayo upang kami ay magtagumpay sa hamon ng aming buhay. Patawarin niyo po kami sa lahat naming kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Malaki man po malit, marami man o kaunti, hayag man o diyayag, sinasadya man po o Diyos o hindi. Nawa kami ay magpatuloy habang kami ay nabubuhay sa munding ito upang kami ay magkaroon po ng tagumpay. Pagpalain po aming mga kapatid na wala dito, 10 na aming mahal sa buhay, ilayo sa anumang sakit karamdaman, kapahamakan, kamatayan, gawa ng away, lahat ng pagpapalang financial, material, physical, lalo tigit spiritual, ipagkalob niyo po sa bawat sa amin, sa inyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.